Samantala, Rizal, tinanggi ni Vice President Sara Duterte na pinaiikot nila ni Representative Kiko Barsaga ang mga kilos protesta laban sa Pangulong Marcos at nilinaw na hindi siya nananawagan ng pagbibitiw ng Pangulo. Ayon kay Duterte, may sariling paninindigan si Barsaga at ginamit lamang nito ang kanyang karapatan sa malayang pagpapahayag. Pinangunahan ni Barsaga ang kilos protesta laban sa korupsyon sa Ford's Park kamakailan. Samantala, tinawag ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na walang katotohanan at puro haka-haka ang mga paratang ni Duterte laban kay Marcos at iginiit na aktibong nilalabanan ng Pangulo ang korupsyon. Taliwas umano sa administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tungkol naman sa International Criminal Court, sinabi ni Vice Presidente na hihintayin muna niya ang desisyon sa apela na inihain ng mga abogado ng kanyang ama bago siya magbigay ng pahayag. Hindi rin niya pinansin ang survey ng SWS na nagsasabing kalahati ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat managot si Rodrigo o si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay kaugnay ng drug war. Anya, hindi naman dito sa bansa naganap ang kaso. Sa iyong palagay, tama bang ituring ni Vice President Sara Duterte na walang saysay ang mga survey tungkol sa pananagutan ng kanyang ama sa drug war? Ang tanong, Atty. Sal, totoo ba talaga yung nagiging basis ng survey na yan? Baka na doktor lang yan, Atty. Sal. Kasi kahit nga sa eleksyon, kahit anong survey nila, hindi naman nangyayari. Hindi nga baka kaduda-duda, questionable yung mga surveys. Di ba nung isang araw sinabi natin na ganun lang ang konti. Marami talaga. Pero kahit saan ka naman pumunta ngayon, makikita mo na talagang ang ginagawa ng administrasyon mali, illegal, at kontra ang taong bayan. Kahit ano pang mga survey yan, pinapayaran naman yung karamihan sa mga surveys. Hindi man totoo yun. Mm-hmm. Attorney Sal, historically ba, Attorney Sal, kasi wala pang napagbibigyan ng interim release ang International Criminal Court. Do you think, Attorney Sal, with the case situation ni former President Rodrigo Duterte, you think siya yung unang mapagbibigyan ng interim release dyan sa International Criminal Court? Alam mo yung article ko noong Monday, sabi ko doon, the chunking of Duterte's request for interim release is wrong, deadly wrong, but unsurprising and expected. Mali, pero hindi ka taka-taka. At inaasahan ko nga na i-deny. Kasi mula sa poll, nakita mo naman ang naging posisyon na ICC. Wala pang sinasabi ang gobyerno Diba? Gusto na talagang pusigin si Presidente Duterte sa panahon pa siya Presidente. Nung pumasok itong sumunod na gobyerno, ang posisyon, walang jurisdiction. Pero siya ang nanguna para ipakulong. Kasama siya Paano mo sasabihin ngayon na ang galaw ng ICC ay aasahan mo na tama? Gaya na sinabi ko sa article, walang hukuman, international man o lokal, na maaaring tama ang desisyon kung yung hukuman na yan, whether it's an international court or local court, has no jurisdiction over the subject matter or over the person na pinilitis. Kung wala kang jurisdiction, kahit anong gawin mo dyan, mali. Kaya mali na yung decision sa denial at expected. Kasi nga mali legal Ano pa bang maasahan mo doon? Kaya hindi yan na-absuelto sigurado yan. Kukonvict yan.